Magandang araw! Ngayon ay ang ikalawang araw ng pagdaraos ng pinakamalaking event ng International Youth Fellowship sa taon na ito na 2023 IYF World Youth Camp Philippines, kung saan ang mga estudyante mula pa sa iba't ibang panig ng bansa ay kasalukuyang dumadalo sa mga programa na inihanda ng IYF upang linangin ang kanilang kaalamang teknikal at magbigay daan sa pagkatuto sa mundo ng mga puso o World of Hearts. Kasunod nito ay ang pagkakaroon din ng press conference sa Sports Complex na kasama ng iba't ibang ahensya ng media na kung saan ang pangunahing panauhin ay ang founder ng International Youth Fellowship na si Reverend Pastor Oxu Park na dadalo upang bigyang linaw ang mga objectives at layunin ng organisasyong IYF para sa development ng mga kabataan sa bansa. Para sa detalye, narito si Mr. Marks Mangligmot. Marks? Para sa ikalawang araw ng pagsasagawa ng World Camp dito sa Pilipinas, patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga participants sa loob ng Sports Complex ng San Jose del Monte, Bulacan. At para naman sa programa sa umagang ito, magsisimula ito ng alas 9 ng umaga at ito'y pasisimulan din naman ng isang video sketch na magpapakita ng kabuuang pagdalo ng libu-libong mga participants sa opisyal na pagbubukas ng event kagabi. Pagkatapos ay muling magbibigay kagalakan ng sketch music sa pamamagitan ng kanilang pagtugtog at pagtuturo ng musika sa mga manunood. At ito'y susundan din naman ng paghahatid ng ngiti mula sa The Righteous Stars Dance Team sa pamamagitan ng kanilang masiglang pagsayaw. Kasunod nito ay makakarinig naman ng congratulatory message mula sa former congressman at chief of staff ni Senator Francisco Tolentino. At naghanda rin naman ng makabuluhang usapan ang mga former volunteers ng Pilipinas at mga volunteers ngayon na mula sa South Korea at Australia patungkol sa volunteering abroad na tinatawag na Good News Corps Talk. Muli ay masisilayan ng mga manonood ang kahanga-hangang pag-indak ng isang South Pacific cultural dance mula sa mga kabataan ng Little Between Dance Team. Matapos ay magbabahagi naman ng kanyang lecture para sa mga participants ang presidente ng City College of San Jose del Monte na si Dr. Roger S. Ambida. Kasunod nito ay mapapakinggan muli ang kamanghamanghang tinig at performances na magmumula sa Gracious Choir. At sa pagtatapos ng programa sa umaga, muli ay makakarinig ng mabiyayang mensahe ang mga participants mula sa founder ng International Youth Fellowship na si Reverend Oxu Park. Bilang karagdagan, kasabay din namang ginanap ang press conference ni Reverend Oxu Park sa City College Auditorium kaninang alas 9 ng umaga. Tinuluhan din naman ito ng mga professionals sa iba't ibang lugar sa Pilipinas at ng mga press team kagaya ng San Jose del Monte Public Information Office, Tourism Office Promotion Unit, City College Press at FCPC Press Corps. Para naman sa programa sa hapon, ito'y magsisimula sa pagkakaroon ng mind recreation na hindi lamang magbibigay kasiyahan, kundi maging karunungan din para sa mga participants na dumalo. Sa huli ay nag-iwan naman ito ng aral sa mga participants na true wisdom is knowing your shortcomings. At sinundan naman ito ng isang nakakaliw na experience na kung saan ay matututuhan ng mga participants ang iba't ibang kultura at lengguwahe sa inihandang mga cultural booths malapit sa City College Auditorium. At muli namang maghahatid ng ngiti sa kanilang pagsayaw ng Say Something ang The Righteous Stars Dance Team. Kasunod nito ay ang video highlight patungkol sa naganap na World Camp sa Busan, South Korea noong buwan ng Hulyo. Pagkatapos nito ay naghanda rin naman ng panibagong awitin ang Gracious Choir na tiyak na magbibigay aliw sa mga participants. Isa sa kanilang mga kakantahin ay ang Bayan Ko na isang musika ng Pilipinas. Ito naman ay magwawakas muli sa paghahatid ng mensahe mula sa founder ng International Youth Fellowship na si Reverend Oxu Park. Matapos ng morning at afternoon program ay ilan sa mga participants at volunteers ang ating in-interview patungkol sa kanilang naging karanasan habang dumadalo sa event na ito. Narito, panoorin natin. Being a volunteer here in International Youth Fellowship ay napakasaya sa pakiramdam. Kasi first time ko dito, napakadaming bagay yung natututunan ko na hindi ko naman natututunan before. And yung pakikisalamuha ko sa ibang tao is mas na-expand ko pa. And yun, lagi lang natin tatandaan na sa lahat ng bagay na ginagawa natin, dapat na maging masaya tayo at mas mahalin natin yun. Kasi makakatulong sa atin yun as a person. Makakatulong siya personally, like pwede pong sa social kasi, pwedeng mentally, spiritually din po. Sa socially,
yung team nga po natin, The World Connected. So basically, parang ina-encourage po kami to communicate, to connect with other people. It helps us to have confidence po in ourselves on talking or sa pakikipag-usap po sa mga kapwa naming kabataan. Spiritually, nag-share po kanina ng gospel si Sir Oksu Park. Ayun po. So, ayun, actually, kanina po, nagustuhan ko na nirelate niya po yung interpreter niya at siya, tsaka po si God at sa Bible. Kasi po, ayun nga po, kahit na hindi po namin siya naiintindihan, meron po siyang interpreter para ipaintindi sa amin kung ano yung gusto niyang sabihin. While yung sa Bible naman po, kay God, ayun po, hindi po natin nakikita si God, hindi po tayo nakapag-communicate sa Kanya physically, but we know na kasama natin siya, na alam natin yung message na pinaparating niya sa atin through Bible. Kasabay naman ng event na ito, kinunita rin naman ang Mayor's Night kasama ng mga government officials, kagaya na lamang ng Mayor ng San Jose del Monte, Bulacan na si Mayor Arthur P. Robes at ang founder ng International Youth Fellowship na si Reverend Oksu Park. For the IYF News, ako si Marks Darren Manglikmot, nagbabalita. Maraming salamat, Marks. Sa kabilang banda, taos-puso naman ang pagpapasalamat ng buong IYF para sa mga major sponsors ng 2023 IYF World Youth Camp Philippines, katulad ng McDonald's Valenzuela, STI College Malolos, Jollibee Foods Corporation, Pocari Sweat, Grace Mission College, Absolute Pure Distilled Drinking Water, Alaska Milk Corporation, Universal Robina Corporation, at Doris Intal Rice Mill para sa kanilang walang sawang pagsuporta sa katagumpayan ng event na ito. Ang mga produktong kanilang ibinahagi ay maaaring gamitin ng mga estudyante na kasalukuyang dumadalo sa camp na ito sa loob ng 3 araw. For the IYF News, ako si Deo Uy. Magandang araw.